Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-business. Kung napapansin niyo po, ang ganda po ng kapaligiran po namin. Nandito po kami sa bahay po nila ate ka-business at kuya ka-business. Kasi po, si Kia po ay nag-aaral po ng kanyang lessons sa school. Kasi po, wala po kami wifi. Dito po kami naki-wifi at nandito na rin po si Baby Tina, natutulog po. Malamig po kasi dito. Yan po, sandali lang po mga ka-business. Umiyak po si Baby. So, yun po mga ka-business. Kasi po, ang dami po niyang modular. Kailangan po niyang matapos. Dahil sa ngayon po kasi, mga ka-business, wala pa po silang face-to-face na paso. Kaya, dito muna po kami kala Mrs. ka-business stay dahil sobrang init po ng panahon. Kaya, dito po kasi may aircon. Halos lahat naman po, maya-maya nandito na rin po sila. Yan po. Dahil po sa dami po ng gagawin Kia na sa math po, math na subject, anak ano yan? Wala. Addition mo to, ano yan? Addition po. O, mag-hi ka naman sa mga ka-business na. Hello po mga ka-business, mapagpalang araw. So, habang po natutulog si Baby Tinay, tuturuan muna po natin si Kia sa kanyang homework at saka sa mga modular niya po. Mahaba-haba po kasi ang bakasyon nila mga ka-business. So, 2 weeks na po yata sila ngayon na nanak, no? 2 weeks na kayo walang pasok, no? Malapit na po din ang end of klase, mga May po. Tapos na rin po yung school of the year. Babalik na po siya sa June. So, sa June po, grade 4 na po si Kia. Sa tingin mo, anak, pasado ba? Sagot! Sabi mo mga ka-business natin na hindi ka papayag na hindi ka punta ng grade 4, anak, di ba? Opo. Sabi mo makakaasa po kayo mga ka-business. Sabi mo. Makakaasa po kayo mga ka-business. Ibig sabihin pala, tumataas yung grade natin. Natatakot po siya mga ka-business. Hindi po. Si Kia po, hindi naman po siya nagpapabaya sa kanyang pag-aaral. So, nagpapasalamat po kami kasi nandiyan sila ate at saka si Kuya dahil nalilibre po kami sa wifi. Diba anak? At saka malamig po talaga dito eh. Sobrang lamig. Then naka-aircon po kami. Ayan. Anong natapos mo na anak ko? Ano po yung... Nasa second ka na ba? Ito. O sige. Tatanungin kita ha? Ando po ako sa 11 to 10. Tapos na po ako sa 1 to 10, 11 to 10, 11 to 20. 21 to 30 ka na? Tapos na po ako sa 21 to 30. Ngayon na po ako sa 31 to 40. Sige, dito muna nga tayo sa 21 to 30 kung alam mo yung sagot. 21 to 30. Yan, tatanungin kita. Nasaan ang... Nandiyan po yung sagot. Saan? Ito ba yun? Ay, ito? Ito, no? Ito yun. Okay. Sa 21 to 30 na... Okay. Yung 1 plus 1. 2. 9 plus 8. 17. Wow, galing ha. 0 plus 5. 0. 0 plus 5. 5. 6 plus 3. 9. 1 plus 4. 5. 7 plus 9. 16. 3 plus 0. 0. Ay. Wala ka may pa-plus kaya 3. 4 plus 2. 6. Wow. 8 plus 6. 14. 5 plus 7. 12. Very good. O, dito tayo sa 31. Ay, mama, walang ano dito. Hindi, sige, susulat mo lang. Tatanungin kita. 5 plus 0. 5 plus 0. 5. Wow. 1 plus 6. Hindi mo na dito. Ito muna. Sige, sagutin mo. 1 plus 6. 7. 2 plus 5. 8. 7. 7. Kuya kuy. 3 plus 0. 3. Very good. So, malapit na tayo matapos dito. Susunod dito nasa
Multiplication table. Yun. Opo. Ikaw, Kuya Kuy, wala ka bang ginagawa? Mag-hi ka muna sa mga ka-business natin. Hello po mga ka-business. Yan po. Dito po talaga kami lagi kila ate at kuya. Yan. Hindi kasi mainit dito, Koy, no? Wait lang. No? Po? Hindi mainit dito, no? Pagkatapos niyan, siguro meron pa. Tapos isasubmit natin yan, di ba? Pagkatapos. Sagot. Sagot. Apo. Opo. So, balikan po namin kayo mga ka-business. Kia. Hello po. Balikan po namin kayo po. Balikan po namin kayo mga ka-business. So, yun na po mga ka-business. Si Kia po ay tapos na. Tapos ka na, anak? Apo. Matapos na. Ano bang ginawa mo? Ano, up to 200. Dami, anak. Kaya mo yun? Subtraction tsaka Ano po? Ano po yun eh? Plus check. subtraction tsaka multiplication. 100 po na plus, tapos 100 po na Multiplication. Minus. Opo. So, kaya naman. Opo, natapos ko po lahat. Sinend ko na po kay teacher. Ano bang pangarap mo paglaki mo? Kasi kailangan mo mag-aral mabuti para paglaki mo, yung gusto mo, makakamit mo. Ano bang pangarap mo pagdating ng araw? Pag malaki ka na, pagkaya mo na, halimbawa, tapos ka na ng, malapit kukuha ka na ng kurso. Ano gusto mong course? Ano po? Anong course? Di ba sinabi mo na yon? Nurse? Nag-iisip pa? Nurse po. Nurse. O hindi ka natakot sa dugo? Opo. Sure ka ba doon? Pero hindi ko alam kung ilang taon ng nurse anak ko. Kaya ba namin ni Papa yun? Mama, yung charot. Manawagan ka sa ate mo. Ate, Jamela, saan ka man naroon? Katulong na lang po. Ang hirap nun. Katulong. Sabi mo kay ate, kung nanonood ka, ikaw nga. Ano ba? Si ate Jamela. Ano nga ang guys mo iparating kasi nanonood naman talaga yun. Ate ka mapapanood naman po daw. Sana umuwi ka na po dito. Miss ka na po namin. Anong namimiss mo kay ate? Yung palagi niya po ako sinasama kung saan. Sabi mo, ate, malaki na ako, 1 taong ka na hindi nagpapakita. Sabi mo nga. Tapos, ayun po si Baby Tinay po. Sarap po ng tulog niya. Hindi po natin pwedeng i-focus si Baby Tinay. Ano po, kakagising lang po niyan kanina. Tapos natulog na naman po ulit. Ganun talaga ang baby. Tulog, dede, tulog, dede, tulog, dede. Yan lang. Kaya ka nga lumaki. So, natapos natin yung yung mat mo. Wala nang ipinasa si ma'am na link na iba? Wala na po. So, ano naman gagawin mo ngayon, anak? Matutulog ka na? Magpapahinga ka na? Kasi natapos mo na yung 200 eh. Wala na naman ang card, malapit na. Kinakabahan ako May line of 7 ba yan? Pero sa tingin mo, wala? Hindi ko po siya kung mataas po. Hindi mo sure kung mataas o hindi? Opo. Ako sure ko. Ano po? Sure ko na kayang-kaya mo yan. Galing nga. Kaya yan kasi nag-aaral ka naman ng mabuti. Ano pala masasabi mo kay Papa kasi matataas ang grade mo pagdating ng araw? Papa, sana po yung sabi mo po sa akin, tuparin mo po Wala, anong tutuparin doon? Kapag daw po nakuha ko ng grades ko tapos maganda daw po, bibilan niyo daw po ako. Pagkaya na ni Papa? Opo. Pag nakaipon si Papa? Opo. Pero ngayon, may naipon ba si Papa? Hindi ko po alam. Meron! May alam sa ulan. Meron siyang naipon. Ano po yan? Pambili ng gatas.
Ay, nakos. Para Ano po yan? Kulay pink. mga ka-business, natapos na rin po. At tuwang-tuwa po si Kia kasi hindi na po siya maglo-load. Kasi ang naglo-load lang po sa amin ay si Papa niya para po sa pang YouTube. Hindi po kami makapagpakabit ng wifi sa amin kasi ano po mahal ba yun na yung wifi? Apo, mahal na mahal. Wala na silang gagawin pag nagpakabit na kami ng wifi. Dagdag gastos din po. Hiyaan na lang po si Kuya Buknoy na lang po ang laging may load. Tsaka yung mga nag-aaral. Ano bang susunod nating gagawin, anak? Kita niyo po, ang ganda po ng bahay nila, Mrs. Ka-Business. Naka-aircon po kami. Meron pa po electric fan pa. May kasama pa ba? Ay, hindi na patay electric fan. So, hanggang dito na lang ang vlog natin, anak. So, ayan po mga kabisnes. Si Kia kanina ay nag-aral doon sa kabisnes house sa kanilang modular. At kasunod naman si Dindin, meron din silang tour sa Port Santiago, Intramuros mga kabisnes. Kanilang project na sinasabi. Nagkaroon sila ng doon, tour para doon sa kanilang project sa school. Nagba-vlog sila doon patungkol doon sa mga history ng Pilipinas mga kabisnes. At ang katunayan nga dyan ay pumasok sila doon sa museum, doon makikita yung mga kung paano nga daw pinahirapan ang mga Pilipino nung araw sa panahon ng mga Hapon. Sige nga din, ikwento mo nga sa amin din yung mga pangyayari, yung yung nangyari noon. Kasi history po kasi ito mga kabisnes Ano ba yun? Yung pagpasok yun sa museo, ano yung inyong nakikita doon? Una namin pinuntahan doon yung simbahan. Cadrial ata, Cadrial Church. Oo, tapos? Tapos yung sunod daming, pinuntahan sa Port Santiago na. Yung kung saan, kinulong sa Rizal. Tapos, yung Dangjon. Alimutan ko kasi Hindi ko na rin maalala yun. Hindi ko na rin kasi maalala yung mga business so, sa Dangjon yun. Tapos, pagkatapos nun, pinakita yung mga tatanda. Nasa 600 plus na pinatay ng mga Hapon. Tapos, inimbak lang nila yun sa ilalim. Pinagsiksikan sila doon. Kasi maliit lang naman yung loob ng Dangjon. Tapos, maraming picture yun ng mga pinatay na tao. Pati mga bata sinama nila. Wala silang pinipili sa pagpatay. Diyos, ko grabe Tapos, siya, nakakatakot siya pasukin kasi sobrang madilim. Tapos basa. Maputik yung loob niya pag pinasok mo siya dun. Tapos, pero may mga instruction naman mga nakalagay dun. Mga picture din ng mga pinatay. May mga statwa. Tapos sa pinakataas ng Dangjon, kasi pag sa baba nun, may papakit pa sa terrace. Doon may parang wishing well sa taas nun. Wishing well, May mga wishing well. Tapos makikita mo doon yung mga barya na hinuhulog. Totoong barya talaga siya Wishing well kaso iba yung pag may bagong barya na may bagong barya na nasama. Siguro yung mga nagtutur, naghuhulog na rin doon kapag dumadayos ka. Pero may mga sinaunang pera doon sa ilalim. Totoong maghagis ka dyan maghagis ka ng barya tapos magwi-wish ka. Ayun. Ganon, mayroon talaga dyan sa Maynila. Mayroon talaga dyan. Tapos, sige, tuloy lang. Sige, tapos. Makakatuwa kasi maraming tao doon sa Fort Santiago. Kilala lang siya dito sa Pilipinas, tapos pinupuntahan na rin siya ng mga iba't ibang bansa. Maraming bansa pumupunta doon, katulad ng mga taga-USA, France, tapos Ukraine, UK, tapos Japan, Korea, marami iba't iba. Pero hindi ko alam anong bansa yung binanggit niya, hindi ko alam yung bansa, hindi ko kasi kabisado yung mga bansa. Tapos? So, nakakatawa kasi ini-entertain din nila kami. Marunong sila mag-approach ng mga Pilipino. Kahit minsan hindi sila marunong mag-English, hindi sila butak sa pag-English. Ibig ba sabihin doon sa napunta nyo, mga foreigner ang nag-entertain sa inyo?
Dumadayo din sila. Dumadayo din sila. Kumbaga, naging kasabayan nyo lang din. Nakasabay namin. Pero ang mga nag-entertain is, siyempre, Filipino. Yung mga tour guide. Mga tour guide, oo. So, ibig sabihin, mayroon lang kayong nakasabayan doon ng mga iba't ibang lahi. Marami po. Tapos, maganda doon kasi para ka talagang nasa sinaunang panahon kasi yung mga marirecall mo, no? Pag nakita mo yung mga picture lang doon, pag nakikita mo, marirecall mo eh. At yung mga kasuotan nila pang sinauna din. Nakakatawa din yung kalesa kasi ang daming kabayo. Oo. Maganda doon mga business kapag napuntahan nyo. Matutuwa kayo doon. Tapos marami rin mga souvenir doon ng mga pang sinauna din. Mga sinaunang panahon. Tulad halimbawa ng... Mabibili ka doon mga barong, mga yapak. Ano yung parang chinelas, di ba yapak? Oo, sandalias man yung tawag yan. Sandalias yapak? Ba yun? Ha? Yapak? Ano yun? Parang chinelas na matigas na kahoy. Yun. Bakya. Bakya nung araw. Oo, tapos... Tapos sombrero. Pwede siyang mabibili? May mga bag din na pang sinauna. Sombrero. Talagang tapos mga nagbibenta doon, nakasuot din na pang sinauna, mga naka-Pilipinyana, barong, ganun. Maganda, marami din. May pagkain din siya ng mga sinauna, pero gawang Pinoy na talaga siya, iba. Parang madami ng dagdag. Masaya pumunta doon kasi pero mas masaya pumunta pag hapon na po. Kasi wala nang init. Oo, kasi napakainit kasi kayo mga ka-business. Pumunta po kami doon, umalis kami po dito umaga, mga 6 a.m. Tapos nakarating po kami doon ng alas 8. Within 2 hours din yung biyahe. Madali lang po bumiyay kasi LRT lang din sinakyan ng bus. Pero siya, doon sa museum, siyempre may entrance fee. Kasya po yun sa budget niyo. Pasok sa budget niyo. Mababa lang. Hindi po masyado kamahalan. So, yun po mga ka-business. Kung sino may gustong pumunta dyan sa mga ka-business natin. Magandang lugar at nandyan yung siyempre kasaysayan ng Pilipinas. No? Sa mga may gusto, masarap mamasyal dyan. Ako, hindi pa ako nakarating dyan eh. Plaza ni Rizal. Buti nga kayo nakarating na doon. Ako naman, sa panig ko naman, nung ako'y high school, mga ka-business, naranasan ko rin naman yung pagtutur. Doon ako'y nag-aaral doon sa Mindanao, sa Butuan City, mga ka-business. Ako'y nag-aaral sa Butuan City Colleges. Butuan City Colleges. Shout out dyan sa Butuan City Colleges. Ayaw ko lang ngayon kung nandyan pa. Kasi, ako dyan first year high school ako dyan noon. Naranasan ko rin yan yung tour. Kami naman, ang tour naman namin noon, doon sa Binafor. Yungib. Pinasok namin yung Yungib kasi sabi nila, yun dahil taguan nga rin daw ng mga hapon ng araw. Pinasok talaga namin yun din. Napakalalim, sobrang lalim talaga. Kaya lang, hindi na rin kami pinapapunta doon sa tour guide na nagsabi na hanggang dito na lang din siguro tayo kasi natatakot din yung tour guide dahil kung pupuntahan mo pa talaga doon sa pinakailalim pa ang loob kasi siyempre malamig doon, medyo mabasa, delikado, madulas yung mga time na pumunta kami, ganun tapos sumunod na tour na aming napuntahan yung paggawaan naman siya ng soft drink. Isang shout out, nag-endorse na naman tayo. Isang planta ng mga soft drinks. Tapos sumunod museum sa Butuan City. Nandoon nakikita namin yung bangka na nahukay nila. Mayroon silang nahukay na bangka na yun daw ay mga ginagamit pa noong 1800s. Meron na nakapasok doon, tapos may nakikita kami doon yung Chris, yung ano bang tawag nito? Samurai, parang ganun. Samurai, mga sinaunang panahon. Tapos yun, yung mga damit din ng mga sinaunang panahon, yung mga baril na sinaunang panahon. Doon, nakikita din namin doon. Kasi museum din yun Yun, naranasan ko rin yan, yung mga ganun. Pero yung dito sa metro, siyempre hindi ko na napuntahan yan At sana maulit pa ulit, no? Katulad kay Yasio. Sa inyo, Yas, wala pa kayong naranasan ganun, na pagtutur? Wala pa, no? O maranasan nyo rin yan. Magkakaroon din kayo ng pagtutur na ganyan.
malaking bagay yan kasi dagdag kaalaman sa mga estudyante, lalo pa itong katulad sa inyo. Lalo kay Yasio, ano pa yan? Marami pa kayong matutunan dyan, ukol dyan sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung ano ba ang mga nagiging nangyari sa unang panahon, unang mga Pilipino, nung araw. Yun po. So yun, si Dindin nakapunta dun sa Fort Santiago, Intramuros. Tapos si Kia naman kanina, busy silang mag-ina nag-study talaga naman. Oo, sa modular. Sa awa ng Diyos naman, natapos na ipasa ni Kia sa pamagitan ng cellphone na i-send doon sa kanyang teachers. Tapos, si Yasio, kumusta naman din ang sa iyong pag-aaral? Kumusta naman? Okay lang. Iwasan mo rin muna yung pagbabasketball kasi nangingitim ka na talaga. Mga business, si Yasio kasi napakahilig magbasketball kasi ito. Ginaya niya yung kanyang kuya kasi ang dalawang kuya ay bihasa pagdating sa basketball. Ito naman naging kahiligan niya na rin, at sa totoo lang napakahusay maglaro si Yasio pagdating sa basketball. Yun lang din naman ang kanyang hilig, mga kabisnes. Lahat ng court dito sa paligid ng subdivision halos napuntahan niya na. Madami na rin siyang kilala. Tsaka okay rin naman yan kasi sports naman yan Kaya nga lang ay ipagpauna mo pa rin yung pag-aaral na ka. Pag may mga assignment, unahin mo yan. Siyempre, mga projects, unahin mo yan. Kung may mga tour naman na katulad nung kay ate mo din, pwede ka naman sumama yan Kasi dagdag kaalaman nga, di ba? So, yun po mga kabisnes, panoorin nyo po ang mga iba pang mga nagaganap doon sa pagtutur ni Dindin kanina. May mga kaunti silang mga videos at saka mga pictures. Panoorin po natin mga kabisnes. Ito po. Po mga kabisnes, maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin. Si Dindin nandun na nagpapahinga na rin, si Yasio. Salamat po ng napakarami sa nasawang suporta. God bless po sa ating lahat. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira banat mga kabisnes.